Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides. Ibigay natin kay Taurus sa mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Ten of Swords. Beautiful. Huwag mo tong katakutan. Mamaya explain ko. Maganda to. In the area of what you need to focus on, you have the King of Wands. In the area of what you need, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Ace of Swords. Yes, napakaganda. In the area of your near future, meron po kayong the Hanged Man. In the area of your challenge, meron po kayong Page of Pentacles. In your fortune, the World card. Beautiful. I-claim mo to. The world is mine. Success is mine. Wow. Very, very beautiful. In your divine messages, the King of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga minamahal kong Taurus, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong yan every time na meron tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. Salamat din po sa inyong mga likes and comments. Malaking suporta rin po at tulong yan. Thank you po. So, in the background of our reading, you have the King of Swords. Okay, Taurus, napaka-active mo this week. Ito yung linggo na palaban ka na. Susugod ka na, lalaban ka na. Alam mo na kung ano yung mga bagay na kinakailangan mo para magtagumpay, para mangyari yung gusto mong mangyari. Kumbaga, halimbawa, ito yung defining moment mo that nakapag-decide ka na, okay, babawi na ako, lalaban na ako, kikilos na ako. This is the right time. At nakita ko dito, right action requires right strategy. Hindi pwedeng hahakbang ka lang at susugod ka lang doon ng bara-bara, di ba? Kailangan talaga pinapaghandaan, committed ka dito, you're giving your whole paninindigan, and you will make this happen. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Strength. Wow. Your inner strength is boundless. Unleash it. Wow. Yung iyong katatagan, pagiging matibay, tapang, no? Na gawin yung mga plano, i-execute ang mga ideas, at mag-risk sa life para may mangyari na. Yun ang kailangan mong pagpartnerin this time. Sa loob-loob mo ito, dalihin mo pareho para magtagumpay ka na today. Okay? In your core energy, meron ka pong the Ten of Swords. Sabi dito, wow, rurok na to ng pain. Dulong-dulo na to. Kumbaga, wala nang hihigit pa sa pain na yan. And that equates to the end of the suffering. Nasa dulo ka na ng isang masakit na pangyayari. Kung ikaw man ay na-reject, nasaktan, nabigo, ito na yung pagkakataon of acceptance. Parang tinatanggap ko na, wala na akong pwedeng baguhin pa dyan, okay na ako, na-close mo na eh. Here, oh, with a world card, you're closing a dark chapter. Sinasara mo na yung dating bagay na sabi mo, ayokong tambayan tong negative energy na to. I don't want to feel like this forever. So ngayon, umpisa nang nagbabago ang life. Sumisibol na yung bagong pag-asa para sa'yo. Na, ay, bakit pa ako nagpapakalugmok dito? Kaya ko pang baguhin ang buhay ko. Kaya ko pang bumawi. Kaya ko pang maging successful. Kaya ko pang mag-try ulit. No? So, ito yung moment mo of making your life even better. Kumbaga, babawi na tayo, lalarga na tayo. Clarify natin siya. Ten of Swords, the Four of Pentacles. Yes, you want to have that balance again. Gusto mo maging stable ulit ang buhay mo. Kung ikaw man ay nanggaling sa pagkawala ng trabaho o naluging negosyo o nahiwalay ka, ito yung moment mo na kailangan alamin natin kung ano yung mga kayakap-yakap
And we need to really figure out kung ano yung mga bagay na dapat na nating itapon, iwaksi sa buhay natin kasi hindi na siya nakakatulong in our improvement. So ngayon, kailangan mo ibalik yung stability ng life mo. Kung nadapa ka, napilayan ka, babangon ka, makakatayo ka ulit. At lahat ng pinapahalagahan mo, may time ka na ulit dyan. So, tanungin kita ngayon, Taurus, isulat mo sa baba. Ano yung mga bagay na handa mo ng bitawan at handa mong ibangon ng sarili? And then, ano yung mga gusto mong gawin na hopefully ay matupad na para stable na ang kita, stable na ang family life, stable na ang future. I-manifest mo yan sa baba, it will come true para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron ka pong King of Wands. Si King of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na mag-focus tayo sa ating dreams. Meron kang iniisip na plano. Halimbawa, natanggal ka sa trabaho, tapos ang galing-galing mo mag-bake. Sabi mo, ay, sige, magtayo na ako ng bake shop ko. O kaya ano na ako, client-based na pa-order ng mga, halimbawa, egg pie. Kung may ganyan kang pangarap, magaling ka magluto nun. So, kung ano yung vision mo, yung nakikita mong parang, uy, promising yun na, gawin ko kaya. Meron kang lakas ng loob this time to do that. So, magkaroon ka ng kumpiyansa sa puso mo na gagawin ko to, ilalaban ko to, subukan ko lang, try ko lang, baka maganap yung dream ko or vision ko para sa kanya. So, listen ka daw sa mga kritisismo ha. May mga tao sa paligid mo na maaaring magbigay sa iyo ng payo, ng guidance. Kunin mo lang, makatulong sa iyo yan para idagdag sa pagpolish nung gagawin mo. Huwag kang mahiya na humingi ng tulong o humingi ng payo para mapabuti natin yung ating gagawin. Pero kaakibat nun, huwag mo nang pakinggan yung mga taong nega lang ang dulot sa'yo. Yung mga basher, yung alam mong hindi talaga nila hangad yung ikakabuti mo. Naku, iwasan mo yung mga yan para makapag-focus ka dito. Paalabin mo ang iyong puso, Taurus, para magawa mo yung gusto mo. Okay? King of Wands. Oops, masyado silang marami. It's being clarified by. So siya nga pala, Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Taga saan po kayo? Hanggang saan po nakakaabot ang ating mga readings for you? King of Wands. The Seven of Swords. Yes, new strategy, new plan, new ways para maganap yung gusto mong maganap. Halimbawa, pangarap mong makapunta sa ibang bansa pero paliyado yung puntang Japan halimbawa. So, saan ako lilipat ngayon? So, new strategy. Ay, parang pasok yung requirements ko sa Taiwan. Sa Taiwan kaya ako pumunta. So, kung hindi man initially maganap yung gusto mo, pero nandun pa rin yung pangarap mo, meron pang ibang paraan para makuha yan. At yun ang kailangan mo isipin ngayon. Ano ang iba kong paraan na pwede kong gawin para ma-fulfill ko pa din ang aking dream? Okay? Pag nilay-nilayan mo yan today. In the area of what you need, ano naman ang kailangan mo this time para malagpasan mo ang mga problema this week? The Five of Cups. Sabi dito, move on din te. Kung ano yung mga bagay na pinapanghinayangan mo in the past, nako, ibaon mo na sa limot yan. Wow, I'm seeing on my clock 10:10. 10:10 is really completion. Pagtatapos ng isang bagay, closure, and you are now entering a new level of your life. I-comment mo sa baba, 10:10 is mine. New chances, new opportunity, new life is mine. I-comment mo yan, it will be yours. Sabi dito, bigyan mo naman daw ng pasensya at saka atensyon yung mga bagay na bago sa buhay mo. Parati ka daw bumabalik sa past. Parati kang tumitingin doon. Sabi mo, ay buti pa yun dati. Ay sana makabalik ako doon. Sana maibalik ko pa yung oras. Sana ganito ginawa ko. Puro ka paglingon sa past. Hindi mo daw nakikita yung kahalagahan ng mga bagong bagay ngayon. So now, after watching this video, Taurus, open your eyes. Open your heart for new opportunity or new person na maaaring magpaganda sa andar ng buhay mo o magpabago sa kwento ng life mo. Okay? Open yourself to new possibilities. Huwag mong isara ang isip mo sa isang bagay lang. Kapag hindi na yan gumagana, paano na? So,
tumingin ka ng ibang options at maaring nandoon ang kapalaran mo. Okay? Five of Cups being clarified by the Queen of Wands. Wow, yes, Queen of Wands all about you being adventurous, trying new things, enjoying the new horizon. Huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong bagay porket unfamiliar sa'yo. You don't need to know everything. What you need is a driving heart, a driving force, palabang aura. Ikaw yung uri ng tao na susubok ka and you will find out kung ano yung mga bagay na para sa'yo at kung saan ka mag enjoy, kung saan lalapag yung amor mo, kung saan ka magkakaroon ng bagong interes. So sumubok ka lang. Have a very positive outlook at huwag mo na daw pagudahan pa ang sarili mo. Nakita ko kasi dito na nawalan ka ng confidence to fight dahil sa mga heartbreak na ito. Parang nadurog ba ang puso mo, nawalan ka ng tiwala sa sarili, kaya parang ayaw mo mag-try ulit. Sabi mo, ay, ayoko na subukan, baka mangyari na naman yung dati. Pero dito, if you could bring back your confidence, makakaya mong pasukin yung bagong mundo kung saan nandoon yung para sa'yo talaga. So, no time for doubt, no time for kawalan ng tiwala sa sarili. Just do your best and love yourself again. Kapag minahal mo ulit ang sarili mo, magagawa mong bumangon at harapin yung mga bagong bagay. Okay? Pag nilay-nilayan mo to para malaman mo kung ano yung dapat i-improve sa sarili mo. Okay? In what's affecting your current energy, meron ka pong Ace of Swords. Ito ang nakaapekto dito. Sabi, babawi ka na, babangon ka na, and there's this new information. Narinig ko good news ito. Good news na maaring para sa'yo, new opportunity, new job, new sideline, new project, anything good news. Na nung una nakakatakot, sabi mo, ay, baka mangyari na naman yung before, hindi pa po ako ready, sa iba mo na lang ipasa. Sabi dito, harapin mo. Kahit unfamiliar, kahit hindi ka pa sure, kahit hindi ka sigurado, kung malinaw sa'yo na, ay, parang promising to, ay, parang subukan ko kaya. That is your sign na panahon na para ipanalo mo naman ang laban ng buhay mo. Hindi pwedeng lagi kang talo. Hindi pwedeng lagi kang nakalugmok dyan. Give yourself a chance to win. So ngayon, kapag may dumating na opportunity, subukan mo lang, try mo lang, at dyan magsimulang maging balanse ang buhay. Kaya importante talaga, Taurus, alam mo kung ano yung mga niyayakap mo sa buhay mo. Baka naman yakap ka ng yakap ng mga bagay or tao na wala ng saysay o rason kung bakit ka nalulungkot ng ganyan at nahihirapan ng ganyan. Give space. Maglagay ka ng espasyo para sa mga bagong bagay na pwede mong yakapin na magpapanalo sa'yo. Ace of Swords is a card of breakthrough. Makakalagpas ka na daw sa mahirap na parte at dire-diretso ka na sa pag-asenso mo. Kaya make sure na ikaw, handa ka sa pag-asenso. Baka naman may dumarating na opportunity pero hindi mo pa rin niyayakap. Kasi nga takot kang humakbang, takot kang mag-try. So paano mo aasahan ng asenso sa ganong bagay, di ba? So kailangan mo talagang hilahin ang sarili mo para umangat ka. Ace of Swords, you have the Devil card. Yes, kailangan mo malagpasan yung mga bagay na pumipigil sa'yo. Maaring sarili mo yan, mga sarili mong takot, mga pangamba mo na wala namang basehan, mga overthinking mo, overanalyzing mo na hindi naman mangyayari. So, huwag kang magpakulong sa iyong mga takot, sa iyong mga duda, at ganon din sa mga tao sa paligid mo na hinaharangan ka para magtagumpay. Tinan mo yung espada. Gamitin mo yung espada para putulin lahat ng kadena. So, set yourself free from all this negativity para once and for all makabangon ka na at maging stable na ulit ang life. Okay? Mahalaga yan. In your near future, meron po kayong the Hanged Man. Okay. In the near future, nakita ko dito ang tabayanan mo 12 days, 12 weeks, or 12 months after watching this video. Maliliwanagan ka din kung bakit nangyari yun before. Kung bakit ka na-delay, kung bakit ka naantala, kung bakit bumagal, kung bakit nawala sa yung dapat mawala. Kasi you're gonna realize that the right life for you ay nag-unfold pa lamang. Sabi dito,
you need to sit down for a while and have a break, have a Kit Kat para ma-realize mo kung ano yung mga bagay na dapat mong pahalagahan at ano yung mga bagay na hindi. Para mag-streamline yung karapat-dapat for you. Example, ikaw ay may trabaho, may negosyo ngayon, pinagsumikapan mo yan, ang tagal mo nagsubok para lang magkaroon ka ng stability. So, upo tayo, pag-isipan natin. Ito yung focus ko, ito yung ginagawa ko. Ano ba yung mga ginagawa ko pa na mali para hindi ito masira? Ganyan. So, kailangan talaga malinaw sa isip mo kung ano yung bawat hakbang para dire-diretso ang tagumpay. Ganon din sa mga negosyo o kaya sa work mo, kung parang feeling mo bakit ako stuck, bakit parang walang paggalaw, walang development, maupo muna tayo, hanapin natin kung saan ba ako nagkakamali. Ako ba talaga ang mali o yung mga tao sa paligid ko? Kapag na-evaluate mo yan, luminaw na ang isip mo, magiging mas effective ang action mo moving forward. Okay? Clarify natin siya. The hangman is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, now we should focus more on something long-term. Pangmatagalan, panghabang buhay, legacy, para sa pamilya, security of the family, security of the future, mga ganyan. So, kung iniisip mo ay negosyo na permanente, dapat talaga maupo ka muna, pagplansyahin mo muna yung plano bago mo i-execute. Dapat lahat legit, dapat lahat sigurado. Huwag kang kikilos ng patalo. Huwag kang kikilos ng bara-bara. Take your time. Take your time. Para ito'y maging mas okay kumpara sa initial mong naisip. Kung ito man po ay trabaho, naghahanap ka ng permanente hanggang sa mag-retire ka para meron kang retirement money, sabi dito, yun ang pagtuunan natin ng pansin. At palawakin mo ang isip mo para ito'y maganap na. Kasi kung nakatingin ka lang sa microscope, eh talagang limitado lang nakikita mo. Broaden your horizon to fully see kung ano yung mga bagay sa'yo in long term. Okay? In your challenge, meron kang dark reflection and explore your feelings. Yes, meron kang mga kinikim-kim at tinatagong mga emosyon na ayaw mong harapin. Maybe nagigilty ka pa or nahihiya ka na harapin yan. Pero sabi dito, kapag naharap mo na yung mga tinatago mong feelings, emosyon, iniisip, makakalaya ka na dyan. Gagaan na yung pakiramdam mo. So ngayon, wag mo daw iwasan. Yung mga pain na yan, suffering na yan, i-validate mo yung feelings mo. Damhin mo na yan para makalaya ka na dyan at makapag-move forward ka na. Kasi the more na tinatago mo yung feelings na yan, mga naramdaman mo, madedelay ang recovery mo dyan. Kaya ngayon, move forward, face your fears, face your emotions, para makalagpas ka na sa stuck energy. Okay? In your challenge, meron kang the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sabi dito, wag mo daw i-take for granted yung mga bagong opportunity or bagong bagay na dumarating. Sometimes, alam ko na pagod ka na, sawang-sawa ka na, or ayaw mong dibdibin yung mga bagay-bagay. Pero kapag may dumating, seryosohin naman natin. Ilaan natin yung effort natin, aralin natin siya para maging long-term ang epekto. Wag yung parang pumapasok ka lang dahil for the sake of pasok. Sometimes, you need to really tell yourself, okay, bakit ko ba pinaghihirapan to? Bakit ko ba tinanggap tong bagay na to? Anong silbi nito sa buhay ko? Kapag na-realize mo yung mga sagot dyan, gaganahan kang alagaan yung blessing. Para tumagal, para humaba, para hindi lang ikaw ang makinabang, kundi yung loved ones mo. So kung ito man ay bagong trabaho, negosyo, sideline, or project, make sure na binibigay mo yung kabuuan mo dyan para makuha mo rin pabalik yung magandang resulta. Okay? Narinig ko dito, pag-aralan mo daw. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Huwag daw pakampante. Halimbawa, meron kang bagong negosyong gustong itayo. Sabi mo, barbecuehan sa harap ng bahay. Sabi ng anak mo, ay mama, aralin mo muna yan. Baka mahirapan ka sa supplier, sa mga karne, baka mahirapan ka magbenta. Sabi mo, ay, barbecue lang naman yan. Ginagawa ko yan every Christmas. Madali lang yan. So sabi ng yung spirit guides, huwag kampante. Aralin kung kailangang aralin. Para tama ang andar mo at hindi ka ma-delay sooner. Tumilapon, the King of Cups. Yes, let go of that pride. Let go of that ego.
Huwag pangunahan ng emosyon. Sometimes excited na excited ka na, bibira ka lang. No, you need to take your time. Always make sure na hindi emosyon ang kumokontrol sa'yo pagdating sa mga dapat mong gawin. Utak lagi, utak. Para alam mo yung tamang gagawin at hindi ka nalang mabigla one time na, ay, bakit ko ba ginawa yun? Kasi pagod ka. Ay, bakit ko ba sinabi yun? Kasi galit ka. So make sure na your emotions are at bay and it's not affecting your decision making, especially moving forward for the long term. Okay? In your fortune, meron kang cleansing waters, purification activates your life. Sabi dito, gamitin mo daw ang tubig bilang therapy mo. Pag naliligo ka, pag binubuhos mo yung tubig sa ulo mo, pakiramdam mo na dinadala rin ng tubig pababa sa iyong katawan lahat ng negativity, lahat ng stress, worry, heartbreak, lahat ng nega. Hayaan mong dumaloy sa katawan mo yung tubig at dalhin niya lahat yon patungo sa drainage. Gawin mo yan every time na naliligo ka, gagaan ang pakiramdam mo. Kahit sa ilog, sa ulan, kung saan mo gustong water therapy, pwede rin sa pool, no? It helps you great time. Great deal ito for you. Para gumaan ang pakiramdam mo. Another message, desert passage, trust there's a divine plan. Yes, pag nanggaling ka sa isang kalugmukan, sa isang kahirapan, huwag kang magstay dyan. Lagi mo isipin, ay may plano ang Diyos, makakabawi pa ako. If you have that kind of mindset, lagi mong tinatatak sa isip mo, lalaban ka, gaganahan ka pa. Kasi alam mong hawak ka ni God at hindi ka niya papabayaan. Okay? In your fortune, ito magalak ka, palakpakan mo na. I-claim mo to, Taurus, the world card is yours. Some of you, parang babiyahe na. Nakita ko may biyahe, may pag-andar. You're going somewhere else. Kung saan nandoon, alam mo, pwede ka mag-start over ulit at magkaroon ng bagong chance to succeed in life. Pero marami po sa inyo, nakita ko talaga dito, isasara mo na yung dating cycle. Ready ka nang i-close yung dark path na ito and you are now stepping forward sa bagong chapter ng life mo. Handang-handa ka na sa mga bagong trabaho, bagong lugar, bagong negosyo, bagong galawan. You want to leave the negativity behind and change your life for the better. Narinig ko po sa iba sa inyo, kompleto na daw. Meron kang inaasikaso na dapat kompletuhin. Huwag kang mag-alala, graduate ka na dyan, makukompleto mo na at lalarga ka na on a new journey. Meron ako narinig, parang ang anak mo ay gagraduate na ba or graduating year na ba niya ngayon? So, congrats po because the completion is happening para po sa loved one mo na yan. Nagagraduate or makakapasa, something like that. Congrats po. World card, the justice card. Yes, balance is restored. Kumbaga, darating na sa iyo ang hustisya, no? Meron po sa inyo na may legal battles or may legal things, pwedeng legal documents na inaasikaso. Sabi dito, makukompleto na yan, matatapos na, and pabor sa iyo ang outcome. So congrats, i-claim mo to so that it will happen for you. Meron po sa inyo talaga namang sabi ko nga sa inyo kanina parang graduation, legalities, parang certificate. Nakita ko yung certificate and kontrata. It will be given for you or makukompleto mo na yung cycle na yon. So, talaga namang ito ay success, acknowledgement, freedom from something and you're now moving forward to a better place, a better life. So, congrats. Yakapin mo ang hustisya and also success sa buhay mo this time around. Congrats po. I-claim mo to, this will be yours. In your divine messages, meron kang believe in the impossible. Manalig ka sa mga bagay na imposible. God has a divine plan for you. So, huwag mong limitahan ng mga kilos mo. You can achieve anything. Anything. Just set your mind into it, you can achieve it. You have meditate and contemplate. Panahon daw to para mag-meditate ka. Kahit sa kwarto lang mag-isa ka, maupo ka dyan, close your eyes, and kalmado ka lang para makalma ang isip at puso mo, makahinga ka sa gulo ng paligid, and para maisip mo yung mga dapat mong gagawin. Pwede ka rin pumunta sa park, sa mall, sa ilog, somewhere, sa nature, just to meditate and have a refreshing energy para makahinga ka naman. Okay?
In your divine messages, meron po kayong the King of Cups. Sabi dito, 2 beses pa lang lumabas yung King of Cups. So, parang pinapayuhan ka talaga, Taurus, to really, really panghawakan this week ang iyong emosyon. Huwag kang basta-basta papatol kapag nakarinig ka ng issue. Huwag ka nang pumasok sa drama or conflict. Para tilihin mong ligtas ka, healthy ka, payapa ka, and detach yourself from something na hindi makatulong sa'yo. Okay? Good for you. The King of Cups being clarified by, you have the Moon card. Yes, paiba-iba emosyon ito. Meron kang fluctuating emotions na nararamdaman ko dito. Mamaya masaya ka, mamaya malungkot ka naman, kinabukasan busit na busit ka, no? So sabi dito, daanan mo lamang yung emosyon na nararamdaman mo. Temporary lang daw yan, pero don't make it your driving force. Pagdating sa mga desisyon, pagdating sa mga sinasabi at aksyon, kalmahan mo lang, kontrolin mo ang iyong emosyon, okay? Para hindi to makasagabal sa'yo moving forward. Very, very good paalala ito. Isa isip mo, isa puso mo. Okay? Outcome mo ito. But first, you have Rose. Romance is in the air. O para po sa mga naghahanap dyan ng pag-ibig, meron daw pong romansang parating. Para naman po sa mga may karelasyon na, nakita ko yung pag-develop or pagganda ng ugnayan. Okay? You have casket, someone's going out of your life or the end of a situation. Yes, meron talagang pagtatapos ng isang bagay, kaya pabangon ka na dyan. Congrats po. Another message of May. Oh, mga Taurus. May mga May Taurus dyan. May birthday kayong May, di ba? So, para po sa inyo to, mga May Taurus. Pero sa iba naman dyan, meron daw po kayong milestone sa Mayo. Both for April Taurus and May Taurus. Meron daw pong magandang naghihintay sa inyo sa Mayo na yan. Congrats po. Another message, finger warning you of a problem. Well, normal naman to. Lahat naman tayo may problema every single day. Ang importante, aandar ka, solve mo siya, hindi mo siya iiwasan para matapos na. Okay? Sa Taurus, ang outcome mo for January 12 to 18, the Justice card. Yes. Talagang hustisya ang pupunta sa'yo. Nadapa ka na, nalugmok ka na, ngayon babawi na sa'yo ang kapalaran. Time na to para ikaw naman ang makakuha ng magagandang outcome. Lahat ng iniyak mo may kapalit na yan. Lahat ng kinalugmukan mo, nasaktan ka before, babawi na sa'yo ang kapalaran. Kaya importante sa'yo ngayon, Taurus, gawin mo ang tamang hakbang. Because Justice card is all about action and consequences. Kailangan yung mga action mo nakabase sa katotohanan, nakabase sa realidad, para yung outcome maganda din. Narinig ko rin dito, don't jump into conclusion. Kailangan talaga meron kang pinapanghawakan na pruweba or bagay bago ka humakbang para yung outcome ay solido sa'yo. Okay? Importante to. Make sure na inaalam mo muna ang lahat kung legit, kung tama ba, okay na ba, hahakbang na ba ako, para maganda ang landing mo doon. Okay? Nasa panig mo ang katotohanan this time. Make use of it. Okay? Justice card is being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, new beginning, new opportunity. Talagang bumabawi sa iyo ang kapalaran. Kaya ngayon, gawin mo ang tama. Halimbawa, meron kang bagong opportunity para magtayo ng negosyo. Kuha agad ng mga permits, ng mga certificate para ito ay maging planchado. Kung ito man ay new job, abroad, or sa gantong lugar, kunin na lahat ng papeles, dokumento, legal things para ito'y maplansya. Nakita ko bagong kontrata, negosasyon, agreement, sa iyo ibibigay yung opportunity, kaya kailangan planchado lahat ng kailangan mo para ito'y gumulong ng tama in your part. Okay? Grab the blessing, grab the opportunity this time, and do the right thing para ito'y tumagal para sa'yo. Okay? So Taurus, ito po ang inyong January 12 to 11. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Taurus for today. So thank you po for watching hanggang dulo, mga Taurus. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.